pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hilahin. Magandang araw ng linggo po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon tayo, Setyembre 7, at bukas po ay birthday ni Mama Mary at birthday ng Secret. So, ngayon ay narito naman po tayo nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan po ito tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesesofsanjose.org at www.rng.org. And of course, sa paborito po ng bayan, ang Facebook account po ng ating programa ay www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong host ngayong araw na ito, ang inyong pong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Magandang umaga po. Ito naman po ang inyong seminaristang Bulakenyo, si Brother Rodel Pagdinawan. Ito naman po ang inyong lingkod, Mother Dominicana, Sister Weng. Sister Weng, kumusta na po kayo? Mabuti naman, Father. Oo, alam mo ba kung sino magba-birthday bukas, Sister? Oo nga eh. Si Mama Mary. At saka yung aking gwapong kura paroko. Napakaswerte ni Mama Mary nga, Sister. Ka-birthday niya ako. So po, at mapagpalang linggo po, at bukas nga po ay isang pagdiriwang sa mga simbahan dahil yung nga po ay pagdiriwang natin yung kaarawan ni Mama Mary. So mamaya po ay magkukwentuhan muli tayo tungkol sa mga ginagawa rin natin sa ating simbahan, and of course yung pagninilay po natin ngayong araw ng linggo. Pero bago po tuluyan na magpatuloy tayo sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin. At pangungunahan po tayo ngayon ni Sister Weng. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama, ilaw ng tunay at pinagmumula ng lahat ng kaliwanagan. Dinggin mo ang aming dasal at patnubayan mo ang aming isip at kalooban. Tulungan kaming makasunod sa iyong mapagpalang paggabay, lalo na sa pagbabahaginan ng banal mong salita. Ito ay inihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggong ito na babasahin po sa atin ni Brother Rodel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang mga kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit.
sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, maraming salamat, Sister Weng, sa pangunguna po sa panalangin. At maraming salamat, Brother Rodel, sa pagbasa sa ating Ebanghelyo ngayong linggo na ito. At muli po, pinapaalam na tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3. Tayo rin nga po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. At napakinggan po natin ang Ebanghelyo ngayong araw na ito mula kay San Mateo. At ito po ay chapter 18 verses 15 to 20, brother. Opo. At yung nga po yung board po ng ating Ebanghelyo ay sinasabi po dito yung alituntunin sa pag-ayos sa relasyon sa isang komunidad. Kasi nga po, yung panawagan na ito na gospel ni St. Matthew ay kung paano po mabuhay tayo sa isang pamayanan o sa isang komunidad. At sa pamuhay natin sa isang pamayanan o sa isang komunidad, kung minsan nasisira po yung ugnayan, merong nag-aaway, at ibinigay niya nga yung panuntunan. Yung una nga, sabing ganon, mag-usap muna kayong dalawa, yung sa privado, privately, dalawa lang kayo. Kung hindi siya makinig, ay susunod yung negosasyon na merong 2 saksi para may makapagpatunay kung ano yung pinag-usapan nyo. At kapag hindi pa rin naniwala o hindi pa rin naayos yung relasyon, ay gawin yung pandinig sa simbahan na talaga. At kung hindi pa rin siya nakinig, ay ituring mo siya na isang hintil o hindi naniniwala, parang ganon. At alam po ninyo, yung naalala ko nga nun, yung turo pa dito, kahit itinuring mo siya na isang hintil na parang out sa community, pag nagbalik, ay handa pa rin yung community na tanggapin siya para ma-integrate ulit siya sa tinatawag na community. And of course, sa dulo po ng ating gospel, sinabi pong gano'n ng ating Panginoon, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. So napakahalaga po talaga yung mga pagtitipon. At alam natin, kapag nagtitipon tayo na ang pinag-uusapan natin yung Panginoon, of course, nandun siya. At ito po yung pag-uusapan po natin sa aming pagbabalik. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Ka. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa
Minamahal na mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Ang inyo pong seminaristang Bulakenyo, si Brother Rodel. Yan, so ang ganda ng tugtog, Sir. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At alam mo, akmang-akma ito, Sir, dahil sa ating ebanghelyo ngayon ay yung hamon sa tinatawag na community life. Oo. Yung pagsasabuhay natin sa isang komunidad. At ito naman talaga yung panawagan nung ang bata ako, mayroong isang kanta nga, No Man is an Island. Parang hindi ko ata. Kasi no man stands alone, sabi nga lang yung wala talaga na nag-iisa sa mundo. At ito nga, yung mga kanta natin, siguro sana pakantahin nga mamaya, alay kapwa rin, na ito yung buhay natin, na kailangan natin na merong kasama at nabubuhay nga tayo na minomotivate ng ating Panginoon na mabuhay bilang isang tinatawag na community life. At ito yung unang pag-uusapan natin, sister, dahil napakahalaga yung community life. Kailangan natin yung support, kailangan natin yung pagkikipagkapwa, kailangan natin na mabuo yung tinatawag na pagmamahalan sa isang grupo, sa isang community. At tamang-tama nga, brother, dahil si sister ay napapabilang sa isang kongregasyon ng mga Dominikana. Sister, gaano kahalaga sa inyo yung pamumuhay sa isang komunidad? Bali yung buhay namin, Father, usually pag mapupunta ka sa isang lugar, no, katulad ngayon, na-assign kami sa Diocese ng San Jose, no? So, dalawa kami, no? 2 o 3, no? Pero sa ngayon, dahil nga kulang yung mga madre, no? Oo. Mga naka-assign sila sa iba-ibang areas of ministry. Yung buhay namin dito, yon, magkasama kami ni sister, no? So, umaga, paggising, magdadasal na kami, 2. Wow, Oo. Pagkatapos noon, magsisimba. Yung schedule namin. And then pagkatapos nagsimba, kakain, sabay. Tapos noon, gagawin yung mga personal things, no, na dapat gawin. Tapos, yun, yung routine noon, yung ginagawa, yung mag-o-office na, ganon. Yun, yun hanggang 8 or 9 to 5. And then 5 o'clock, magdadasal na naman. Yung panalangin sa Takip Silim. Yeah. Yun, kasama namin yung mga tao sa katedral, no? Mga laiko sa umaga yon at saka hapon. Then pagkatapos nun, meron kaming adoration. Yung adoration, and then rosary. Pagkatapos ng rosary, yung personal naming devotion. And then, kainan na naman ulit. No? Pagkatapos kumain, no, night prayer, no? Basta night prayer 'yon. Pwedeng gawin yung mga dapat mo pang gawin, tapos pagpapahinga na. So 'yun yung maghapon naming ginagawa sa kumbento, no? So maganda, sister, meron kayong community life and then yung integration din ninyo sa community life dito sa katedral, di ba? Yung morning praise, tapos Takip Silim. Tapos hindi ba meron pa kayong malaking community? Yung integration din ninyo na obligasyon din nyo, regular din ba na kailangan na nakaka-integrate kayo sa bigger community nyo, sa Dominican? Bali po, meron din pagkakataon na nagkita-kita kami, lalo na pag 4th Sunday of the month, meron kaming tinatawag na congregational recollection. Ayun, sama-sama kayo nun. Sama-sama kami noon. Alternate, pwede nga yung month na to, community, and then sa susunod na buwan, congregational, para yung integration namin hindi nawawala, no? Basta lahat, kahit malalayo, no, pupunta talaga yan yung pag magkakaroon ka ng effort na umuwi at magkita-kita. Kasi napakahalaga yun, ano? Opo. Yung magkasama-sama kayo, napagtitibay din ulit yung samahan, yung ugnayan, napakahalaga na nire-renew palagi, no? Na you are living as one community. Dominicana, ganun siya, ano?
At So, yun ang pinapahalagan talaga ng isang mga sa buhay namin, no, ni Saint Dominic. At ngayon din, sister, kaya nakikita natin yung kaya may mga group na mga yung support group din, di ba? Yung kahit sa mga lay, Opo. may group ng pamilya. Every week, meron din silang tinatawag na CELDA o Bible sharing, yung home cell, household, mga ganyan. Yung mga couples for Christ. Yung mga covenanted na mga grupo-grupo na uso ngayon, ano? Kasi nakikita yung kahalagan talaga ng community life na meron kang support. At alam mo, ako nag-enjoy yung community life ko noong ako ay seminarian. At ako, sister, seminarian ko, King Pampanga. Doon ka Doon nag-spend. ako. Yung biro mo, yung nag-enjoy talaga ako sa community life. Kumakain ka na sama-sama, nagmimisa na sama-sama, naglalaro na sama-sama, nanonood ng TV ng sama-sama. Karamihan talaga doon ay sama-sama. Opo. Nagtatrabaho na sama-sama, laborandum, sabi nila, manualya. So, sama-sama. So, na-train kami to live in a community. So, talagang nakatulong sa akin, napaganda. At meron tayong kasama na kalalabas lang sa seminaryo, si brother. So, anong masasabi mo sa community life na brother? More or less, so, ganun din naman ho sa seminaryo. Wala pagising, sama-sama na kayo magdadasal, morning Yan. prayer. Tapos so yung sama-samang mag-aalmusal, tapos mag-aaral. Pagkaaral sa tanghali po, mayroong midday prayer. Tapos kakain, tapos magpapahinga sandali, aral na naman. Pagkaraan ho ng aral, yun, laborando, manualya, o kaya games, yung sports. Yan, sama-samang naglalaro. Sama-sama. Natatanda ko nga ho, Father, nung aming manualya, pagka kami naka-assign sa CR, ang saya-saya. Minsan pati yung rector na isama namin, basaan talaga. Wag daw kaming magulot, baka malaman ng ibang pare. Yun, no? Tapos yung sa gabi, evening prayer, pagkatapos kakain. Pagkakain, yung mga meeting, mga group study, ganyan. Tapos night prayer, tapos kung mayroon pang natitirang ibang gawain, hanggang magpahinga na rin. At alam niyo, sister, ito nga po yung mas malalim na hinahanap ng tao ngayon, yung community life. Yung maramdaman mo na kasama ka, di ba? Yung belongingness. Kaya yung ibang, kuminsan, yung nasa religion natin, di ba? Umaalis kasi daw malungkot sa religion natin. Parang walang kapatiran, mga ganon. Pero nakikita ko naman, napakarami na mga lumilitaw na mga kapatiran ngayon, di ba? Yung mga sa youth ministry, at gano'n nga sa mga ibang mga grupo ngayon na talagang pinagsusumikapan. Lalo na yung program natin dito, di ba? Yung Damayang Kristiyano. DK, Oo. oo. Yung DK. Ito nga yung BEC, yung Basic Ecclesial Communities. Na pangarap natin na mag-establish tayo ng mga maliliit na mga pamayanang Kristiyano sa mga barangay na sisimulan sa mga pagdarasal. Dahil ito nga po yung isang hinahanap talaga ng isang tao na parang mararamdaman mo na nilikha ka ng Diyos na hindi pwedeng mag-isa talaga. At ito yung motivation natin. At sana nga po, motivation nga po natin, actually sa simbahan natin, marami ng mga community, di ba? May yung mga iba-ibang mga mandated organizations. Po. Ano bang paborito mong organisasyon sa mga parokya, brother? Siyempre, walang kapara yung mga katikista. Kasi ang sarap nilang magmahalan. Ang sarap nilang kumain. Ang sarap nilang magtawanan. Ganon din ho yung COA. Dahil yung mga COA naman ho, totoo sila dahil mga bata pa. Oo. Ang sarap nilang kasama. Minsan nga ho, nagkakaayaan, May edad na ho ako, pero kapag ka naglaro, harangan taga. Nagbabalik ko yung aking pagkabata. Bata ka pa naman, brother, di ba? At ito nga rin yung hamon sa amin ng mga pare, sister, how to communitize talaga yung mga iba't ibang mga kasama. At ganoon din, kahit yung mga mandated organizations, yung mga traditional na mga organisasyon doon. So minomotivate talaga namin na sana ay magkaroon ng mas malalim na ugnayan. At ito nga yung pinapangarap natin para tunay nga sana na yun naman yung pangarap ni Kristo sa atin, di ba?
yung magkaroon talaga ng community, yung community life, at sana mabuo talaga tayo yung tinatawag na pagmamahalan. Actually, yan yung ginagawa nating strategy dito, yung DK. Hindi lang yung DK per se na yan eh. Kundi bakit tayo magkakaroon ng community group, ang ipinopromote talaga natin dyan yung tinatawag na love and unity. At yung spirituality ng diocese natin. So, ikaw sister, ilang buwan ka na dito, ano yung nakikita mo sa mga Damayang Kristiyano program natin or communities natin? Opo. Ako nagkaroon ako ng pagkakataon na makita yung cell group, no? Yung sa Purais, no? Hindi lang yon, meron din silang Bible sharing. Pero at the same time, yung community nila, yung lalong-lalo na yung pagkakaroon ng tree planting, ganon. Tapos, nakakapag-harvest na sila. Actually, nabalitaan ko, nag-harvest na daw sila ng pechay. Pero, ano yun, komunidad yun, no? Yung, ayun. di ba? Sabi ko nga, hindi naman pwedeng mag-isa lang yung nag-umpisa doon, kung hindi silang lahat, ganon. Tapos, yung parang, nila, yung ginagawa nila, after sharing, edi yun nga, magtatanim sila. Pero yung mga profit nila, hindi nila kinukuha. Bali yun din ang kanilang pondo sa nila, sa grupo nila, ganon. Diba? Isang na yun, pamamaraan ng isang komunidad, no? O, kasi yun nga, pwede kasing sabihin na hindi akin ito, o kaya sa'yo yan, no? Pero hindi, yung sama-sama nilang sabay-sabay silang ginagawa nila to at para magkaroon nga ng iba't ibang mga projects, no, ng kanilang barangay. At alam mo, ito yung napakaganda pa rin dito sa Pilipinas. Pwede nating gawin yung mga ganun. Actually, pinopromote dyan, sister, yung DK program natin, yung kapitbahayan eh. Opo, kayo, no? Yung natin, kapitbahayan, kung paano nga itong magkakapitbahay na ito ay maging magkakilala pa rin, nag-uugnayan, nagmamahalan. Alam mo, ang gandang pangarap, ano? Tapos yung nagdarasal sama-sama, sumasamba sa Diyos na sama-sama. Sana maging makatotohanan nga ito. Kasi yun yung pagkakaiba natin dito sa Pilipinas. Alam mo, sa Amerika, yung kapitbahay mo, hindi mo kakilala, brother. Oo, parating nakasarang mga yan. One time nga, nung nandun ako, tinanong ko, sino yung kapitbahay? Hindi ko alam, hindi ko nakikita. Totoo yun, oo. Nagiging reality na ho yan ngayon sa Pilipinas, yung mga nakatira sa condominium. Sa bagay. Ayan, May mga kaibigan ho ako na dati na pinupuntahan. Hindi nila kilala yung kapit-kwarto nila. Nakakalungkot. Oo. Wala silang kapitbahay. Yeah. Ako namimiss ko, Father, yung kunwari nagluto ka, no? Tapos yung pagluluto, yung patitikim mo sa kapitbahay mo yung niluto mo. Ano sa Kapampangan yun? Yung may term? Ano yun? Sa kami sa Ilocano, agpadigo, magpasabaw sa Tagalog. Basta... Basta mamibigay ng ulam. Ulam. Patitikim mo, gano'n. O, tikman mo ito, gano'n. Yung... Ngayon parang na ata, no? Parang wala na, no? Yung kanya-kanya na wala na yung mga... Alam mo na, sister, nung bata ko nga ganun, di ba? May patitikman ka. Tapos pag sinoli mo yung mangkok, meron ka rin ibabalik na may laman din, di ba? Kailangan wag mong huhugasan yung binigay kasi... Kasi kung hindi, wala nang susunod, no? Tama. So yun po, yung nga po yung hamon sa atin, ang unang bahagi ng pagtatalakayan natin. Sana nga po ay matuto pa rin tayo na makipagkapwa. Matuto pa rin tayo na makita na meron tayong pananagutan sa ating kapitbahay, sa ating kapwa-tao. Ito nga yung motibasyon na sana nga po ay magkaroon pa rin tayo ng grupo-grupo, yung nga po yung Damayang Kristiyano na pinopromote natin dito sa ating diocese. Kaya sulong Damayang Kristiyano. At wag po tayong alis dahil babalik pa po ang programang Manalig Ka. Ang sino mang sa akin mananahan
mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa inyo ay magmahalan. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Ang inyo pong seminaristang Bulakenyo, si Brother Rodel. Madre Dominicana, Sister Weng. Ang ganda nung kanta, Esther, yung pagkakaibigan. At ito, napaganda nga po na sana pag lumalim yung ugnayan ng bawat isa sa isang komunidad, yung ituring mo yung bawat isa na yung kaibigan, no? At ang sarap nun, no? Lalo na yung sister nga, di ba, yung sanay tayo na magtrabaho sa simbahan. At kapag magkakaibigan kayo, nagtatrabaho, barkadahan na napakagaan, di ba, yung trabaho. Kapag hindi kayo magkakaibigan, parang napakahirap magtrabaho. At ito nga po, dumarating sa punto ko minsan na sa isang komunidad ay nagkakaroon po ng hindi magandang ugnayan dahil sa kahinaan din natin kung minsan may nagtatampuhan, merong nag-aaway, at ibinibigay din po sa ating ebanghelyo yung mga alituntunin sa pag-aayos ng relasyon sa isang komunidad o sa isang pamayanan. So brother, sabihin mo nga kung ano yung sinabi ni Lord ng ating Panginoon dyan. Una nga daw po ay sana nga daw po magkaroon ng sarili ng paghaharap para magkaroon sila ng pribadong pag-uusap para maresolusyonan ang kanilang hindi pagkakaunawaan. So baka maganda nga brother ay tignan natin na isa-isa yan. So yung ano yung mungkahi, pribado. Oo, pribado. Kapag daw nasaktan o naagrabyado ang isa, puntahan at kausapin niya ang nagkasala ng sarilinan. Silang dalawa lang.
upang maiwasang kumalat sa iba ang nagawang pagkakamali. Kung maayos ang usapin, dahil di naman pala sinasadya o kaya ay inamin agad ang kasalanang nagawa at sinabayan pa ho ng paghingi ng paumanhin, mawawala na agad yung kanilang alitan. At So, maganda yun, ano? manunubalik ang samahan. So kung kaya ninyo na dalawa na i-resolve yung isang problema sa relasyon, ay gawin ninyo ito na dalawa. Pero kung minsan, Sir, parang napakahirap, di ba? Ay, nako, Father. Totoo po yan. Oo. Lalo na kung halimbawa, Madaling sabihin, no? madaling sabihin, pero Mahirap pag actual na, gawin. napakahirap gawin. Kaya nga, hinahamon tayo. Actually, natandaan ko si Bishop Dong, kung meron kang gusto na i-correct daw sa iyong kapwa, halimbawa kapwa pare, pwede mong gawin na sabihin sa kanya na dalawa lang kayo. Kaya lang, kung matapang ka, ay pwede mong gawin yon. Pero napakahalaga kasi dyan, sabi niya, yung pundasyon ay dasal. Yung grasya na sana talaga ay makayanan mo na sabihin sa kanya. At yung grasya din na sana matanggap niya. Kasi kung hindi, lalo kayong mag-aaway. So, Father, yung sinasabi nyo, pagdasal na kaya mong sabihin. Tapos, pangalawa, Pagdasal pagdasal mo na din kaya siya, niyang tanggapin. tanggapin. Oo. So, napakahalaga yon. Kasi yung minsan, yung tendency natin, yung i-confront, hindi naman talaga yung nasa intention mo na magkasundo kayo, kundi parang i-confront mo lang siya. Yung mahirap din kasi yung magpakumbaba, no, sa mga ganyan na mga sitwasyon. Tsaka pagka-confrontational, divisive yun eh. Ayun nga. Kaya yon, yung pag hindi umubra yung ganong pamamaraan nga na hindi mo kaya, yung dalawa lang kayo, hindi nagkasundo ulit. Meron pang ibinibigay na. Hahantong po pamamaraan. tayo sa pangalawang paraan. Yun nga hong tinatawag ay negosasyon. So yun daw hong bukod sa dalawa na hindi magkasundo ay magyayaya pa sila ng iba pang makakasama upang maging saksi nila sa kanilang paghaharap. Ito ay pumapasok na doon sa usaping legal dahil sa pagtawag ng mga saksi. May mabigat na papel na gagampanan ng mga saksi na di dapat magsinungaling sa pagtestigo. Inaasahang maayos po sana ang alitan sa pamamagitan nila. Kailangang maiayos ang mga dangal na nasaktan. Kasabay nito, may iwasan ang susunod na hakbang na magiging mas masakit para sa lahat. At ito rin, napakahirap din yan kasi kung minsan ang tendency natin, magsasama tayo ng saksi na kakampi mo. Hindi ba? Minsan gano'n, para kampihan ako o para pagtulungan nyo siya. At hindi yun dapat yung intention. Itong saksi na ito ay yung makatulong talaga para both kayo, ikaw mismo at saka yung kaaway mo, hindi mo kasundo, ay makita talaga yung nangyari na mas malawak objectively. Para yung intention nung saksi ay talagang for reconciliation. So, minsan lalo naman kayong pagsabungin. Parang mas palalakihin pa yung problema. No? At alam natin, alam mo sir, tinitignan ko nga kahit yung number 1 tsaka yung number 2 steps. Yung kayang gawin yan nung yung nasa level na mature na. Yung level na gano'n, ano. Objective. Kaya napakahalaga po talaga yung maturity ng isang tao din talaga, no? Kasi kung titignan natin, yung step 1, kung kaya mo na yon, hindi ka na makakarating sa second step. Pero sabi nga natin, hindi madali. Kaya ito yung second step. Oo, second step, may mag-i-invite ka na. Patutulong ka na yung mga yon ay talagang tutulong para pagkasunduin kayo. At hindi yung para kampihan ka o lalong pag-awayin kayo. At ang masakit yung kung ang makuha mong saksi ay chismoso o chismosa. Idadaldal ka pa sa iba. Mediator, no? Kaya ito nga, no, yung napakaganda ng intention kasi nga, yung pundasyon nga ng pinag-uusapan natin ay yung community life, yung komunidad. At yun yung hangarin na
maibalik sa isang magandang relasyon sa isang community. At ito nga, tinitignan din talaga, wala naman talagang perfect na community, di ba? Kung sakali man na merong nag-aaway, ito yung mga pamamaraan. So yung pangatlo, brother, ano yung pamamaraan? Ang pangatlo daw ho at huli ay ang huling dulugan na yung tinatawag natin na pagdinig. Pagka daw ho pagdinig, batid ng buong pamayanan ng mga pangyayari, kaya nakakahiya. Kasi yung dangal ng mga tao ang nakasalalay sa pag-aayos ng sigalot. Yun hong sinasabi nating paghaharap na ito ay sa pamamagitan ng ating iglesia o pamayanan. Kung di pakinggan ang mga nagkamali ang hatol ng pamayanan, ituturing silang iba dahil hindi sila makaunawa sa samahan sa komunidad. Yun ang masakit. Napakahirap pa tayo. Mahirap yan. Pangatlo, Maitakwil no? ka ng iyong mga kababayan o ng iyong mga kasamahan. Mas malakihan na yan, no? Yung, Opo. Malaki nang involved. At mas mahirap i-handle yan kasi minsan pag grupo na yung nag-handle, iba't iba na yung pananaw nila. At sana nga po ay hindi na umabot sa ganon. At ipagdasal talaga natin na umabot yung napakaganda yung una, ano? oo. Sana mai-handle talaga na ganon. At kapag nagagawa na kasi na yung unang step na kayong dalawa, pag nagawa ninyo na naging maayos, tumitibay pa yung pagkakaibigan at yung tinatawag na pagkakaunawaan. At ito po, at sana nga po ay idalangin natin dahil napakahirap po talaga yung tinatawag na unity sa isang pamayanan. Sabi nga ni Bishop, alam mo, sister, sabi niya, you always pray for unity. Kasi isa yan sa pinakamahirap talaga. At nararanasan sa mga parokya yan, ano, brother? Oo naman. Ito nga hong nangyayari sa, di na natin babanggitin, mga samahan na sila ay hindi magkasundo. Kung minsan sila nagsisiraan. Yun ang napakasakit kung minsan maririnig mo, samahan pa man din pasimbahan, sila. Sino pang... Yung inaasahan mo na magbibigay ng tama, magtuturo ng tama, sila pa. Kasi nga, yung panawagan sa atin, ang dami ng mga divisions. Sakwan nga natin sa mga politics natin, sa mga politician natin, di ba? Makita mo kung gaano na karoon ng napakaraming mga divisions sa politics. Politics, at yun yung pangkahalatang mundo, no? Yung pinapanalangin natin, no? Yan ang sinasabi parati ni Pope Francis, no? Prayer for peace, no? At sa relihiyon, kung minsan nga isang Panginoon ang daming pinag-aawayan pa yung relihiyon talaga. Napakasakit nga akong marinig, dahil sa pananampalataya, nagpapatayan. Yung ating mga kasamang Katoliko, parang sa kasalukuyan ay hindi natin maunawan ba't kailangang mamatay sila sa Iraq, Ayan, yung mga nangyayaring ganyan. Kaya nga, ito yung role natin, we pray for unity. At alam mo, nakakatuwa itong simbahan natin, sister at brother, yung longing palagi natin yung tinatawag na ecumenism. Na sana lahat ng religion makita kung ano yung makakapag-unite sa atin. At hindi yung naglalaban-laban yung ganun. Alam mo, one time, Master, nung na-assign ako dito sa katedral, yung meron isang kabataan lumapit sa akin, sabi niya, Father, sabi niya, alam mo, napakagulo dun sa bahay namin, ng daming Diyos, nag-aaway yung Diyos namin. Bakit naman? Sabi ko, kasi po, yung Diyos ng kuya ko, Mormons kasi siya, inaaway po niya yung Diyos ng ate ko, yun namang ate ko ay iglesia sa Malayong Silangan. Yung Diyos naman ng kuya ko, sabi niya, ibang sekta rin siya, inaaway yung Diyos ng bunso namin. Yung ding tatay at nanay ko, sabi niya, nag-away din yung Diyos nila. Sabi niya, mabuti pa tayo, Father, yung Diyos mo tsaka Diyos ko magka-vibes kasi pareho tayong Katoliko. Nakakaawa. Yung sabi ko nga, napakahirap nga talaga kapag yung... International sila. yung pinag-uusapan talaga yung tinatawag na unity. At ito nga po, yung panawagan sa atin, kagaya nga po ng sinasabi ng Panginoon, na kapag merong dalawa o tatlo, sinasabi ko pa rin sa inyo, sabi niya kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa
sa paggingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, dahil sa akin naroon ako at kasama nila. So ang motibasyon talaga yung pagkakaisa sa ngalan ng ating Panginoong Diyos. At may assurance na kapag ganon, na kung may 2 o 3 na nagkakatipon, dahil sa kanila ay yung presence niya ay talagang mafe-feel natin. Kaya motibasyon talaga ng ating Panginoon yung unity, yung mga grupo-grupo. At ito nga, kaya nga tayo as Catholic Christian, yung palagyan, meron tayong communal worship. At yung ang pinakamahalaga na communal worship natin, sister, yung banal na misa. At yung nga, kung minsan may mga pilosopo nga po, nasabihin nila, bakit hindi na lang daw sa bahay magdasal? Bakit hindi na lang daw sa individual prayer sa loob ng kwarto? So sabi ko naman, okay lang yung personal prayer, okay lang yung tinatawag na individual prayer. Pero hinihiling sa atin ng ating Panginoon na dapat maunawaan natin yung tinatawag na communal prayer. Kaya nga yung misa, brother, di ba, yung tinatawag na, lalo na yung mga panalangin natin, kaya ang tawag ay panalangin ng bayan. Apo. Panalangin ng bayan dahil yung buong bayan ang humihiling sa ating Panginoon. Yung buong komunidad sama-samang nananalangin. Humihiling para sa ikagagaling o ikaayos ng pamayanan. So yun, kaya napakaganda nga yan, no? Kaya biro mo yun, ano, kapag paglinggo, yung nag-participate ka, yung puso mo, yung nasa mind mo, dahil magsisimba ka, ang gusto mo ay, I want to be with the community. Di napakalakas ng prayer ninyo. Biro mo kung marami kayo sa isang parokya ninyo, halimbawa, 1,000 kayo, di biro mo yung 1,000 mass offering. Di ganun katindi yung impact. Natawa nga ako kagabi, Father. Bakit? Yung isa na kasamahan natin, sabi sa akin, ayan, hiling kasi tayo ng hiling ng ulan. Umulan tuloy, binigay naman, kaya lang bumuhos. Kaya pala malakas ang... Marami daw kasi kaming nananalangin tungkol sa ulan. Alam mo, sister, doon lang naman bumuhos sa kumbento kasi barado yung kanal, pero kulang pa sa sa palayan. So yan, kaya napakaganda nga po na palagyan sana ma-orient tayo na itong community prayer natin na ito, yung tinatawag na Holy Mass, ay tulong mo yon sa community, participation mo yon. At self-denial mo rin yon kasi minsan, di ba, yung tinatamad kang magdasal, sana yung motivation na yun, na isipin mo na merong community na pananagutan ka. At ito yung tinatawag nga, kaya ang tawag natin dyan ay body of Christ. So katawan ni Kristo. At sana every Sunday ay nandun tayo talaga na kaisa ng tinatawag na katawan ni Kristo. Nais ko sanang dagdag, Father, no? Kahit nagmamadali. Kung sakali ho nawala yung pari, dahil kakulangan nga ho ng pari ngayon, ano ho, meron pa rin mga sama-samang pagdiriwang sa mga kapilya, yung tawag natin, yung Bible service. Sana hindi manghinawa ang mga tao sa pag-attend dito. Hindi ngayon walang pari, hindi na sila sasama sa mga banal na pagdiriwang. Sana patuloy pa rin. Actually, sister, in our case here in San Jose, Diocese of San Jose, hindi katulad kasi dun sa inyo po, sa Pampanga. Sa Pampanga, ang nagpipreside lahat ay mga pare. Pero dito sa amin, dahil sa kakulangan ng pare, in-install namin yung mga lay ministers para lay presider din sila with Holy Communion. Opo. Sa mga barangay. Kaya, pero ang napakahalaga nga dito, sabi namin, ay yung pagtitipon ng community. Dahil tinatanggap din nila ay yung parehong Kristo na tinatanggap din nila kapag yung nagpipreside yung pare. Ang napakahalaga dito ay yung aspeto ng community life nila na nagdiriwang sila nakasama yung Panginoon. Yung lay minister, yung pare, presider lang siya. Pero ang napakahalaga ay yung community.
Kaya sana nga po ngayong linggo ay Magsimba magsimba tayo sila. lahat. O, yung participation po natin sa community. At wag po muna tayong alis dahil babalik pa po ang programang Manalig Manalig ka. ka. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, apot pasakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. minamahal na mga kapatid. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Ang inyo pong seminaristang Bulakenyo, si Brother Rodel. Madre Dominicana, Sister Weng. At napaganda nga po yung mga talakayanan natin. It's about community life. At ito nga po, hamon sa atin na nawa marunong po tayong makipagkapwa, marunong tayong mabuhay sa isang community, maramdaman natin na meron po tayong pananagutan sa ating community. At ganoon nga po, yung tinatawag na kung minsan merong ang alitan sa community ay meron nga pong nire-recommenda na pamamaraan. At yung nga yung unang pamamaraan ay yung kausapin mo ng sarilinan. Pangalawa ay magdala ka ng saksi. At kung ayaw pa rin ay idala mo sa pagtitipon ng tinatawag na simbahan. At kung hindi pa rin ay ituring mo na isang hindi nananampalataya o hindi isang publikano. Mga ganon. Pero yung nga po, yung dugtong nun, kapag dumating na babalik siya, ay buong puso pa rin natatanggapin ng isang community. At of course, yung panghuli nga po kanina, yung minomotivate pa rin namin kayo na sana nga po ay mag-attend sa banal na misa. Dahil ito po yung napakaganda na communal prayer natin, the highest form of prayer, yung panalangin sama-sama. At lalo na nga po ngayon, na inaabangan natin yung tinatawag na anihan. Sana nga po maraming nagdarasal, maraming magsisimba na ipanalangin natin na ilayo tayo sa mga kalamidad, sa bagyo, bigyan tayo ng sapat na ulan. Sapat lang po hindi yung, hindi yung sobra-sobra kasi lulubog. Sapat na ulan at bigyan tayo ng masaganang ani sa inarap. At yung Panginoon nga po, ang tingin nga po niya sa atin ay kanyang pamilya na napakalaki at sana itong pamilya talaga na ito ay tatawag, sasamba na sama-sama sa ating Panginoong Diyos. So, sana po sa linggo na ito, ipakita natin ang ating sama-samang pagsimba o pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Magsimba po tayo ngayong linggo na ito.
At ngayon naman po ay darako tayo sa paborito na episode ni Brother. Yung babati tayo, sister, ngayon. So, Brother, ikaw yung unang babati. Binabati ko po si Mylene. Kasi napakadalas niyang mangumusta sa Facebook at siya daw ho ay napakadalas na sumusubaybay at marami siyang natututunan sa ating mga diskusyon dito sa Manalika. Mylene, sa Cayman Islands. At saka sa mga taga-Muñoz po, partikular, yung mga tagatanggapan ng Ingat Yaman na amin ngayong pinagbubuti sapagkat nag-resign po ang aming financial secretary. So, kailangan namin ngayong pagtulong-tulungan. Maraming salamat po. Sister. Ako naman, binabati ko si Ate Evelyn. Si Ate Evelyn. Oo, kasi nga, tuwang-tuwa siya nung narinig tayo nung isang linggo. No? So, Ate Evelyn, Gawa ka ng rosary. gawa daw po kayo ng rosary to donate sa Manalig ka. Manalig ka, no? Manalig ka rosary. Manalig Yan, ka rosary. Yan. Oo. Tsaka siguro yung mga iba ring pakinig ngayong araw na to, no? Siyempre, batiin na natin ng happy birthday si Oo nga Father. po. Wow, Happy birthday birthday po. ko. Birthday niya. Pagdasal po Ligayang natin. ika-4 na po at 3 kaarawan po. Sana batiin din ako ni Brother Frankie na. Oo, batiin. Oo. Ako, batiin niyo ako next week, ha? Wala ako, eh. Yeah. Happy birthday in advance, sister. Salamat. Pero mas gusto ko sa next week na lang. So ako naman po, babatiin ko po yung aking mga parokyano. Siyempre, magdiriwang po kami ng kapistahan ni Mama Mary. Pagsisimula po pagdiriwang yata, mamayang gabi, yung malay minister daw ay babati na kay Mama Mary. Aba. Tapos bukas, may prosesyon ng alas 5 ng umaga para kay Mama Mary. At may misa din para kay Mama Mary ng alas 6. At meron ding salo-salo pagkatapos ng banal na misa, hindi na kay Mama Mary, para kay Father Bong. Father Bong, nakalimutan ko pala. Ka-birthday mo si Monsignor Rick Serrano. Yup. Oo, happy birthday. Ah, Di ba po? Ang daming may birthday ngayong September 8, no? oo. At ganoon din po, bukas, yung isang kaibigan natin, si Lenny, September 9. Lenny, happy birthday. Mag-attend ka na lang sa Muñoz para isa na lang handaan natin. So, yun po, yung mga parishioners po namin dyan sa Muñoz, alas 6 po, bukas. Alas 5 muna, no? Yung procession, tapos alas 6 po yung misa. Oo. And of course, gusto ko na rin pong batiin yung mga pari dahil clergy day namin, clergy meeting din namin sa September 8. Kaya hindi ko holiday, brother. Mag-attend ako Trabaho, no? ng meeting. So, yun po, sa lahat ng aking mga parishioners ay binabati ko po kayo at sana batiin ninyo ako lahat bukas. Tinatanong Lester kung ano yung handa ko. Opo. Ang handa ko po ay kung ano yung idadala ninyo. Tama. So, yun po. So, maraming salamat po. At ngayon tatapusin po natin ito sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami ngayong umaga na ito na minsan na naman nagkatipong kami upang makapagdasal, magnilay, makapagbahaginan tungkol sa aming pananampalataya. At tulungan mo po kami palagi, magsumikap po kami na matutong makipagkapwa. Maramdaman namin palagi na meron kaming pananagutan sa aming kapwa, sa aming pamayanan, at sa aming simbahan. Huwag mo po kaming pababayaan. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat po muli ang inyong seminaristang Bulakenyo, si Brother Rodel. At ang Madre Dominicana po, Sister Weng. At of course, ang paring magba-birthday po sa Lunes, ang paring Ilocano.
Ay, hindi. Kasama ko si Mama Mary. Magba-birthday po. Si Father Bong Romano po. Diyos ti Agnina, kada kayo, amin, apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikimig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangalan.